Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga senior at sa lahat ng Pilipinong nag-aalala para sa kanilang kalusugan araw-araw. Heto na, aalamin natin ang 10 babala sa balat na maaring senyales ng isang mas malubhang sakit sa loob. Pang-una sa ating listahan, ang mga maiitim at makakapal na guhit sa leeg, kilikili at singit. Ito po yung mukhang libag na kahit anong kuskus mo sa ligo ay hindi matanggal-tanggal, madilim, makapal na parang peluche o velvet at medyo magaspang. Ang tawag po dito sa medisina ay acanthosis nigricans. Hindi po ito dumi. Ito po ay isang malinaw na sigaw ng inyong katawan na maaring ikaw ay may insulin resistance na siyang unang hakbang papunta sa pagiging full-blown diabetic. Ganito po yan. Kapag mataas ang insulin sa iyong dugo, para itong fertilizer na nagpapatubo at nagpapakapal ng sobra sa iyong mga skin cells, kaya ito umiitim at kumakapal. Kung mayroon ka nito, huwag mo itong kuskusin. Ang dapat mong gawin ay magpakonsulta agad sa doktor para i-check ang iyong blood sugar. Ito po ay isang maagang babala na pwede mo pang maagapan. Pangalawa sa ating listahan, ang butterfly rash o mga pantal na hugis para-paro sa mukha. Yung pantal po na nagsisimula sa magkabilang pisngi at tumatawid sa tulay ng ilong na kapag tinignan mo ay parang pagpak ng isang para-paro. Maaari itong mamula-mula at medyo makati. Ito po ay hindi ordinaryong allergy lang. Ito ang isa sa mga pinaka-classical na senyales ng isang malubhang autoimmune disease na tinatawag na lupus. Ano ang autoimmune? Ito po yung sitwasyon na yung sarili mong immune system o mga sundalo ng katawan na dapat ay nagproprotekta sa iyo ay naguguluhan at sinusugod na ang iyong sariling mga malulusog na selula, kasama na ang iyong balat, kidneys at puso. Kaya kung meron ka nito, lalo na kung may kasamang lagnat at pananakit ng kasukasuan, kailangan mo nang magpatingin sa isang rheumatologist. Pangatlo sa ating listahan, ang biglaang pagsabog ng napakaraming maiitim na nunal. Hindi po yung isa o dalawang nunal lang na tumubo. Ang tinutukoy po natin dito ay yung parang biglaang sumabog at dumami sa loob lang ng ilang linggo o buwan. Mga nunal na medyo magaspang, maitim at parang warty. Sa medisina, ito po ay may pangalan na lesser trellat sign. At ito po, bagamat bihira, ay isang napakaseryosong babala. Ito ay madalas na inuugnay sa pagkakaroon ng cancer sa loob ng katawan, partikular na ang cancer sa tiyan o bituka, stomach or colon cancer. Yung mga cancer cells ay naglalabas ng mga growth factors na siyang biglaang nagpapatubo nitong mga nunal sa balat. Kaya ang biglaang pagdami ng nunal ay pwedeng sigaw ng iyong tiyan na may problema. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang mga madidilaw na bukol sa paligid ng mata at kasukasuan. Yung mga maliliit at medyo matambok na bukol na kulay dilaw na madalas makita sa talukpak ng mata, eyelids, sa siko, sa tuhod o sa likod ng kamay. Ang tawag po dyan ay santomas. Huwag niyo po itong baliwalain na parang kulugulang. Ang mga bukol na yan ay hindi po ordinaryo. Ang laman po na niyan ay literal na deposito ng taba o kolesterol sa ilalim ng inyong balat. Ito po ay isang malinaw na babala na maaring sobrang taas na ng inyong kolesterol at triglyceride sa dugo na siyang nagbabara sa inyong mga ugat. Ito ay isang nakikitang senyales ng isang hindi nakikitang panganib sa iyong puso. Panglima sa ating listahan, ang balat na parang orange peel o balat ng kahel. Ito po ay partikular na babala para sa ating mga kababaihan. Kapag napansin nyo na ang balat sa inyong dibdib o breast ay nagkakaroon ng maliliit na dimples o lubog-lubog at parang kumakapal na kapag tinignan mo ay parang balat ng isang orange o kahel, mag-ingat po kayo. Ang tawag po dito sa French ay peau d'orange, na salita para sa orange peel skin. At ito po ay isang classical na senyales ng isang agresibong uri ng cancer sa suso na tinatawag na inflammatory breast cancer. Nangyayari po ito kapag ang mga cancer cells ay binabaranan yung mga lymph vessels sa ilalim ng balat. Kailangan po itong matignang agad-agad ng doktor. Pang-anim sa ating listahan,
Ang mga grupong pantal na mamula at minsan ay nagtutubig na magkasamang lumalabas sa siko, tuhod, ani at sa likod. At ang katipo nito ay hindi biro, sobrang tindi na halos gusto mo nang sugatan ang sarili mo sa kakakamot. Ang tawag po dito ay dermatitis herpetiformis. Mukha po siyang ordinaryong skin allergy pero hindi po. Ito po ay direktang senyales sa balat ng isang sakit sa bituka na tinatawag na celiac disease, isang autoimmune reaction sa gluten na matatagpuan sa tinapay at pasta. Yung pantal na yang ay sigaw ng iyong bituka na nasisira ito tuwing kumakain ka ng gluten. Pangpito sa ating listahan, ang biglaang paninilaw ng mga mata at buong katawan. Ito po ay isang medical emergency. Kapag napansin nyo na yung puti ng inyong mata o sclera at ang inyong buong balat ay nagiging kulay dilaw, ang tawag po dyan ay jaundice. Huwag po itong ipagsawalang bahala. Ito po ay isang malinaw na senyales na ang inyong atay, liver o di kaya ay apdo ay hindi na gumagana ng maayos. Ito ay maaring sanhi ng hepatitis, cirrhosis o di kaya ay may nakabara sa inyong bile duct na minsan ay tumor. Ang kulay dilaw na yan ay galing sa bilirubin na isang dumi na dapat ay nililinis ng atay. Kapag hindi na niya ito malinis, kumakalat na ito sa buong katawan. Pangwalo sa ating listahan, ang makinis at shiny na balat sa binti na nalalagasan ng buhok. Kapag ang balat po sa binti ay naging sobrang kinis na parang plastic, makintab at halos wala ng tumutubong buhok, baka sinyalis po yan ng peripheral artery disease o PAD. Ito ay isang seryosong kondisyon kung saan ang mga ugat sa iyong mga binti ay kumikipo na dahil sa bara ng kolesterol. Dahil makipot na, hirap nang makarating ang dugo, oxygen at nutrisyon sa iyong balat at hair follicles. Ito rin ang dahilan kung bakit laging malamig ang paa at may masakit na pulikat kapag naglalakad. Ito ay babala na barado na ang mga ugat mo sa binti. Pangsyam sa ating listahan, mga pasa na hindi mo alam kung saan galing. Normal lang na magkapasa kung ikaw ay nauntog, pero kung ikaw ay nagkakaroon ng malalaki at madaling lumabas na pasa sa katawan ng walang malinaw na dahilan, dapat na itong ipatingin. Ito po ay maaring senyales ng isang problema sa dugo, tulad ng problema sa iyong mga platelets na ang nagpapatigil sa pagdudugo o di kaya ay mas malalang sakit tulad ng leukemia. Ito ay maaring senyales din ng kakulangan sa vitamin C, vitamin K o kaya ay sakit sa atay. At ang pangsampu sa ating listahan, mga sugat na ayaw nang gumaling. Kung mayroon kang sugat, lalo na sa paa o binti, na inaabot na ng ilang linggo o buwan pero ayaw pa rin mong sara at gumaling, ito po ay isang malaking red flag para sa diabetes. Ang mataas na blood sugar ay sinisira ang ating mga ugat, nerves, kaya nawawalan tayo ng pakiramdam at sinisira din ito ang sirkulasyon ng dugo, kaya hirap nang makarating ang repair cell sa sugat. Bukod sa diabetes, pwede rin itong maging senyales ng isang klase ng skin cancer. Kaya anumang sugat na hindi gumagaling ay dapat suriin ng doktor. Ayan po, 10 babala na galing sa ating balat. Sana po ay naging malinaw na hindi lahat ng nakikita natin sa balat ay sa balat lang. Makinig po tayo sa ating katawan. Salamat po sa inyong panunood at God bless!